Hi guys! Welcome back po ulit dito sa aking YouTube channel dito kay Pinay in Japan, Ma'am Toyo. Ayan. So, paki-subscribe naman po ako kung gusto nyo lang. Ayan guys. So, para din po updated kayo sa mga videos na i-upload natin every week or every day. Depende po sa ating moods. Minsan po kasi guys, hindi tayo nakapag-upload ng video dito sa YouTube dahil po sa sobrang kabisihan din natin dito sa Japan. So, marami po tayong ginagawa kasi mayroon pa po tayong trabaho. Ayan, sa gusto naman po mag-follow, ang pangalan ko po sa Facebook ay Ma'am Toyo pa rin. At ganun din po sa TikTok. So, same-same lang po. So, makikita niyo po yan, naka-headband ako eh. Ganyan po yung ating profile, ano. So, ang topic natin ngayon guys ay ang pagsilip ng Japan sa tatlong nationality na nakatira dito sa Japan. So, later po ay papakita ko sa inyo yung video at itinranslate ko na po yun via AI. Pero meron po doon nakasulat na kanji at meron din po nakasulat na English. So, makikita nyo po ang pagsilip ng Japan. Ayan. So, bakit nga ba sinisilip ng Japan ang tatlong pangunahing bansang ito? Ayan guys. Dito po kasi sa Japan, ang mga bata, kapag kayo ay nagkaanak dito, ay nagbubuntis pa lang kayo ay makakatanggap na kayo ng tinatawag nila dito na Child Support Grant System Program, or yung ibinibigay nilang tiyate sa mga nanay at mga batang o sa mga batang ipanganganak at ipinanganak na So, ibig sabihin, kung meron kayong isa or hanggang ilang kaya nyong ianak dito sa Japan, yan po ay binibigyan ng child allowance ng Japan. Or yung iba, tinatawag nila itong Jidote Yate, So, dito po sa Japan, depende sa municipality, pero lahat po ng municipality nagbibigay po ng child support program. Depende nga lang po sa halaga, So, nag-start po ang halaga ng pagbibigay dito ng child support program sa isang lapad hanggang 4 na lapad po yan. Ayan, natatanggap po yan ng mga magulang dito sa Japan, So, bakit nga ba sinisilip ng Japan ang tatlong pangunahing bansang ito? Ang tatlong pangunahing bansang ito guys ay ang China, ang Vietnam at ang Korea. Ayan. Sila po kasi yung may pinakamaraming nationality na nandito sa Japan. At panoorin po natin itong video na ito. Inanunsyo ang bilang ng mga dayuhang naninirahan, pangatlo ang Korea na may humigit kumulang na tao. Doon ay naging malinaw na ang bilang ng mga dayuhang naninirahan ayon sa nasyonalidad sa kasalukuyan sa Japan, ang una ay mga Chino na may humigit kumulang na tao, pangalawa ay Vietnam na may humigit kumulang na tao, pangatlo ay Korea na may humigit kumulang na tao, at sa kabuuan ay may humigit kumulang 2 milyong tao bilang mga dayuhang naninirahan, at halos kalahati ng mga ito ay mula sa tatlong bansang ito. Ang dami kasi nila dito eh. Sa kabaliktaran, sinuri ko ang tungkol sa mga benepisyo para sa mga bata sa tatlong bansang ito sa pambansang aklatan ng Kongreso. Yan nga pala Sa bansang ito, kahit na ang mga dayuhang naninirahan na nakatugon sa tiyak na mga kondisyon ay may obligasyong magbayad ng iba't ibang uri ng insurance at social insurance fees, wala silang karapatan na makatanggap ng child allowance. Ibig sabihin, ang mga dayuhang naninirahan sa Japan ay nagbabayad ng kontribusyon sa social insurance at maaaring makatanggap ng iba't ibang suporta tulad ng child insurance, ngunit sa mga nangungunang bansang ito, ang mga Hapon na naninirahan doon ay may obligasyong magbayad ng social insurance, ngunit hindi tumatanggap ng mga benepisyo sa bansang iyon. Unfair, diba? Sa ganitong konteksto, ang paglalagay ng mga kinakailangan sa nasyonalidad para sa mga hakbang laban sa pagbaba ng populasyon ay itinuturing na posible sa ilalim ng konstitusyon, kasunduan sa mga refugee at pandaigdigang kasunduan sa karapatang pantao. Kaya't sa mga darating na patakaran para sa mga dayuhang naninirahan, nais kong isaalang-alang ninyo ang tungkol sa mga kinakailangan sa nasyonalidad. Susunod, babaguhin ko ang pagkakasunod-sunod ng abiso at ipapauna ko ang una ng mga dayuhan. Pumilis kasi mahigit.
So ayan guys, napanood nyo naman ang sinabi ni Suzuki Mika. So yun nga guys, sinisilip ngayon ng Japan ang status ng Japanese sa ibang bansa. Hindi sila kapag daw ang Japanese ay nasa ibang bansa at doon nagwo-work, nagbabayad ng mga social insurance, ay hindi naman nakakatanggap ang mga Japanese ng tiyate, or ng mga child support program. So ngayon, ang gustong isulong ni Suzuki Mika ay in the future ay gusto nila na kapag pumasok ang isang nationality dito sa Japan, ito ang Pilipino, halimbawa, kung hindi nakakatanggap ang ibang nationality sa Pilipinas ng mga child support program, so hindi din makakatanggap ang mga Pilipino. Parang ganon. Ang gusto nilang mangyari, kung anong rule ng isang bansa sa kanilang bansa, ay ganon din ang ipapatupad nila dito. Parang gusto nila o tagay sama or bigayan baga Ganun ang gusto nilang mangyari sa future. So, palagay nyo guys, posible kayang mangyari ito. Kasi ito namang rule na ito ay yung pagbibigay ng tiyate sa mga bata ay ang Japan naman kasi ang nagbigay niya. So, ngayon, bakit nila sinisilip ang mga foreigner na nakakatanggap dito? Tapos, pag ang Japanese naman nasa kanilang bansa ay hindi nakakatanggap. So wala kasing choice sa mga foreigner dito Kasi yan yung batas ng Japan. So alam niyo naman dito walang discrimination, pantay-pantay. Ngayon, so gusto nilang mabago ang rule. Parang pinag-iisipan nila mabago ang rule pagdating sa pagbibigay ng tiyate sa mga bata. So, sa atin naman kasi wala namang binabayaran I think walang binabayaran ng Japanese ng mga social insurance So, wala naman talagang natatanggap sa atin at wala naman talaga sa ating batas na nagbibigay ng child support program So, wala kasi tayong problema dito sa Japan, tayong mga Pilipino dahil alam niyo na maganda talaga ang relation ng Japan at Philippines. So, ang nagkakaproblema talaga guys ay China, Vietnam, at Korea. Ayan. So, sila yung, alam niyo na, parang hindi masyadong friendly sa kanila. At saka, sila din naman kasi guys, hindi niyo rin masisisi ang Japan. Sila din yung maraming nagagawang mga crimes, mga iba't ibang mga illegal dito sa Japan. Sila yung nagdudulot ng takot dito sa mga Japanese. So, tayo mga Pilipino, hangga't hindi pa tayo ang pinag-iinitan, so dapat lagi tayong magbabait dito sa Japan para hindi tayo ganyan, Sila tingnan niyo, ina-highlights talaga sila yung tatlong nationality. So, napakaraming nationality sa mundo, pero talagang sila ang highlights ng Japan. Kasi, makikita nyo naman sa TV, laging sila yung laman ng balita, So, ano kayang mangyayari na sa future, tatanggapin pa kaya or bibigyan pa kaya sila ng child allowances kapag sila nagkaanak or hindi, So, sa palagay nyo guys?